What's up mga bro? So today pag-uusapan natin ang Rohan 2. Ito nga ay isang MMORPG na parang classic MMORPG lang din na merong mga iba't ibang characters. At ito ay meron din integrated ng blockchain or play to earn. No, so meron siyang next market din na katulad ng Lord9 na pwede din tayo mapagbenta ng ating mga items. Yan, so pwede tayo dito mapag-pre-register gamit lamang ating mga Gmail. So yan, click nyo lang yung check all para makapag pre-register kayo. Then okay na yan. Then makakatanggap kayo ng free 3 tickets para makapag-submit kayo para makasali kayo sa lottery nila. Then siyempre by chance, pwede ka manalo ng Cross token, at yung Cross token na may value na yan, which is 13 pesos as of the moment. Yan, so yan, may mga nanalo na, pero unfortunately hindi na tayo makapag-submit ng ating tickets dahil last draw na pala yung nakaraan. So ayan, no. Yan, so kung nanalo kayo, yan yung paghahatian yung mga prizes. Yan, 2 million na Cross. And yan, di natin alam kung magkano yung halaga nun sa dollars or peso. So as of now, nasa 3,233,955 na nag-pre-register sa kanilang yan, sa website nila. So makukuha natin lahat ng reward na yan dahil na-reach nga yung 3 million pre-register. So matik, in-game makukuha natin yung mga in-game item para magamit at makapag-progress ang ating characters ng mas mabilis. So nandito naman tayo sa kanilang Ruby Early Access. Yan, so nakikita nyo, meron silang pre-sale dyan ng Ruby. So pagka bumili kayo ng Ruby worth $2 lamang ay makakatanggap kayo ng 100 Ruby, at sa pagkakalam ko meron pang dagdag yun or additional na 50. So ayan, ganito lang mag-process para makabili ng kanilang Ruby. So ayan, click nyo na yung purchase, then ayan, piliin nyo dapat yung Philippines para lumabas yung option na GCash. Then yan, pwede nyo na i-purchase, and wait nyo lang in a second, may lalabas dyan. Yan, din lalabas dyan yung GCash QR code. Then pwede nyo lang i-scan yan gamit yan ang inyong GCash na merong laman. So akin, nakapag-purchase na ako kanina. So ayan yung aking history. So pwede ko yung i-send sa game, pero as of now hindi muna dahil wala pa naman yung mismong official launch nila. So pagkatapos na lang siguro or before official launch, send ko na sa game para malaman ko kung magkano yung price ng Ruby nila. Yan, so ito yung Ruby utility. Yan, so napaka-valuable ng Ruby dito sa Rohan 2 dahil ito yung parang main token nila para makapag transfer or makapagbenta ng anumang item or makabili ng mga in-game items. Yan, so ito namang cross return bonus. So kapag ka nakapag-purchase ka ng worth 200 plus or worth $200, syempre meron yung return bonus or cashback. No, kapag nag-purchase ka, merong babalik sa'yo kapag nag-launch na yung game. Katulad sa L9, meron silang parang return yung parang in-invest mo. Narib, gumastos ka ng 20k, yan, so may balik yun na diamond. So parang ganun din ang kanilang sistema. So almost the same sa Lord9. And yan, so item return bonus, no, ito pa yung iba nyo makukuhang items bukod sa babalik na pera or dollars. So may makukuha pa kayong item depende sa ginastos nyong pera. So nandito naman tayo sa kanilang features. So una, meron dito yan, unified account. So pwede itong, ibig sabihin nito, yung inyong main account ay shareable sa inyo pang mga alt, no? So kahit anong mga quest, item, and status ng inyong character sa main account, shareable siya. And meron din siyang auto combat katulad ng mga casual or mga ibang MMO. Meron din siyang auto farming na 8 hours. Pero kapag naka-premium ka, meron kang 24 hours na farming o auto farming. Dito naman sa time difference by server, magkakaiba ang time na kanilang mga guild mga boss o mga bosses per server. So territory boss battles. Meron ditong agawa ng mga teritoryo para syempre maghari kayo at makakuha ng maraming loot. At yung iba, Shadow Leap, at ayun na nga yung mga characters or mga PvP server. So here their classes naman, human, meron babae at lalaki.
So hindi siya gender lock. Meron ding Dan, Elf, at ano pa bang sumunod? Half Elf. Yan. Ito yung mga archer type, no? So karamihan ito pipiliin. And yung last naman ay alam ko assassin to eh. Yan. So Decan. So para din siyang assassin type or mage type na assassin. So ganun lang kanyang class. So baka ako piliin ko dito yung syempre yung archer para long range tayo. So dito naman tayo sa kanilang media. So panoorin natin yung kanilang short trailer. So yan, napaka-solid ng kanilang trailer, and makikita natin yung kanilang iba't ibang skills. So dito naman tayo sa kanilang Rohanomics, yung kanilang tokenomics. Ito nga, why Ruby is the core. So itong ang Ruby is napaka-valuable dahil ito yung magagamit natin in-game pambili ng mga item at pang cash out din ng ating mga nakuhang item. Yan, so yung kanila palang Ruby token supply is fixed lamang sa 1 billion supply. So ayan, dun lamang circulate yung kanilang supply sa 1 billion. So napaka-solid din nito kapag marami nag-invest sa kanilang game. So possible tumaas ang kanilang token. So narito naman yung kanilang Rohanomics architecture. So ganito yung use case ng Rohan. So pwede siyang gamitin Ruby Vault, in-game event, in-game Ruby market, sa players to players, cross ramp, cross decks. Yan, so yung Ruby dollars na yan ay nakalist yan sa DEX nila or sa decentralized exchange, which is yung CrossX wallet. So doon pwede natin makapag-sell or makapag-swap ng kanilang token. So yan, sa X nila makikita natin ang kanilang mga updates tungkol sa kanilang game. Yan, so follow their social media Rohan2 para lagi tayong updated sa kanilang mga pa-event or upcoming events in game katulad ng Lord 9, no? Yan, so dapat makapag-pre-register kayo dyan o pre-order sa Play Store or App Store para makuha niyo yung mga perks in game. So yun lamang guys, no? Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe, like at hit mo na rin notification bell para laging updated sa aking mga bagong videos. So hanggang sa muli, paalam.